Hello, sound. Hello, sound check. Magandang umaga po sa bawat isa at salamat po sa Panginoon sa araw na ito. At sa sandali pong ito, ang pong hinihingi ang inyong mga pakinig, ang ating mga puso upang ating pong pagsasaluhan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ayon niyo po sa ating buhay bilang mga tao at kahit sa atin bilang mga manampalataya ng ating Panginoong Diyos, isa sa pinakamahirap sa ating buhay ay ang paghihintay, ang pagtitiis. For example, naghihintay tayo sa kasagutan sa ating mga panalangin. Naghihintay tayo sa kagalingan sa karamdaman ng ating mga kaanak. Sa pagbabago ng ating mga mahal sa buhay, sa kanilang kaligtasan. Sa katarungan, naghihintay tayo ng katarungan na mangyari ito sa ating bansa, sa ating mundo na nasa magulong sistema. At higit sa lahat, naghihintay tayo mga manampalataya sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang buhay ay palaging naroon sa paghihintay. Subalit ang paghihintay ay hindi po madali. Kapag tumagal ang ating naging paghihintay, kapag tumagal yung ating mga naranasang mga pagsubok, madalas tayong matuksong mawalan ng pag-asa. Matuksong magreklamo, magalit at maghanap ng ating sariling kaparaanan upang makamit ang katarungan. At yan po yung kalagayan ng mga manampalataya noon sa sinusulatan ni Santiago. Yun po yung kalagayan. Sila yung mga manampalataya na nagsipangalat sa iba't ibang mga lupain o lugar dahil ng pag-uusig sa kanila. Marami sa kanila ang mga mahihirap at inaapi. Kagaya ng last time na ating pag-aaral, inaapi ng mga mayamang Panginoon ng may-ari ng kanilang pinagtatrabahuhang mga lupa. Ang kanilang sahod ay hindi nababayaran. Ibig sabihin, sila po ay pinagsasamantalahan. Nandun yung kahirapan na kanilang naranasan, mga pag-uusig. Subalit pinahayag po doon sa last time na ating pag-aaral, sa verse 1 to verse 6 ng chapter 5 ng James, inihayag po ni James yung nalapit na paghukom ng Diyos. Bagaman merong tayong mga naranasang mga pagsubok, mga pag-uusig, merong tiyak na judgment ang Diyos laban sa mga ganoong uri ng mga mapang-aping, mga makasalanan. Subalit, ang kasunod po ng tanong sa atin, paano ngayon dapat mamuhay ang mga manampalataya habang naghihintay sa paghukom ng Diyos at sa pagbabalik ni Kristo? Yun yung katanungan. Yes, tiyak ang paghukom ng Diyos, tiyak ang pagparito ng ating Panginoon, pero ano dapat yung ating maging buhay habang tayo ay naghihintay sa ganoong pangako ng Diyos? At yan po yung ating titinan ngayong umaga sa pagpapatuloy ng ating serye ng pag-aaral sa Aklat ni Santiago. Yan po yung ating makita sa James chapter 5, verse 7 to verse 12. Kaya po inaanyahan ko po kayong buksan ng inyong mga Biblia sa Aklat ni Santiago, Kabanatang 5, talatang 7 hanggang talatang 12. Book of James chapter 5, from verse 7 to verse 12. Akin ang babasahin ang salita ng Panginoon. Wala pong pagkakamali ito. Ito ay tiyak. Walang anumang dapat ipagduda dito sa ito'y tunay at tapat na salita ng Diyos. Ang sabi po sa verse 7, "Mangagtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan na mag-asaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Mangagtiis din naman kayo. Pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mag-upasalan, mga kapatid, laban sa isa't isa, upang kayo huwag mahatulan. Narito, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapalad ang nangagtiis. Inyong nabalitaan ng pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Verse 12, ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang
sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo huwag mangahulog sa ilalim ng hatol. Pagpalain po nawa ng Diyos ang may pag-aaral ngayong umaga. Lumapit muna tayo sa Kanya sa panalangin. Ama naming Diyos, muli ay aming nabasa at pag-aaralan ng iyong mga salita. Kayo po'y lumalapit sa iyo at humingi patuloy niyong kahabagan na kami inyong samahan. Bigyan niyo po ako ng karunungan, O Diyos, may papangaral na mensahe. Nawa ang iyong mga salita ay makapangyarihang kumilos sa aming kalagitnaan. Mangusap po ito sa bawat isa. Mangusap ito sa iyong bayan, sa iyong iglesia, sa inyong mga anak. Makita namin ang katotohanan ng iyong mga salita. Tulungan nawa kami ng isang tong Espiritu upang ang pangaral, Panginoon, ngayong umaga ay lubos na magkaroon ng epekto sa aming buhay. Na hindi kami makukontento na amin lamang ito napakinig ng aming mga tenga, kundi may sa buhay po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Kaya nawa ang kumilos, O Diyos, sapagat naalaman namin ang walang kabuluhan. Bagamat ito ay may pangaral ng may kalinawan, mapakinggan, kung hindi kikilos ang iyong Santong Espiritu. Kaya tumiling, Panginoon, kami sa iyo. Tumilos po kayo sa aming mga puso. Alisin niyo po ang anumang hadlang, anumang gawa ng kaaway, anumang pagmatigas ng puso. Tulungan niyo po kami na tanggapin ng inyong mga salita. At nawa, Panginoon, kayo po ang maitanghal sa aming pong kalagitnaan. Ito po aming dalangin sa iyo sa pangalan ng inyong anak ng Panginoong Yesus. Amen. Sa ating pong nabasa, ito po yung pagpatuloy ng ating pag-aaral sa Book of James. Alam po natin na ang sulat pong ito ni Santiago ay para sa mga manampalataya, mga Kristiyano na kung saan ay nagsipangalat noon sa lugar ng Palestine, nagsipangalat noon sa buong imperyo ng Romano dahil ng pag-uusig, persecution, dahil ng kanilang panampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi naging madali ang kanilang naging mga buhay. Marami sa kanila nakaranas ng kahirapan, panlipunang diskriminasyon, pag-uusig, pang-aapi, mula sa mga masakim na mayaman, kagaya ng last time na ating napag-aralan sa verse 1 to verse 6. Ganito yung uri ng kanilang pamuhay dahil ng kanilang panampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya dahil dito, merong posibilidad at maaari sila na madaling matinag. Maaaring nandun yung posibilidad na mawalan sila ng pag-asa. Nandun yung mga posibilidad na maaari silang gumanti sa mga pangaping ginagawa sa kanila. Kasi samot-sari na mga bagay ang nangyayari sa kanila. Maaari silang gumawa ng hakbang na taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po dito ipinasok ni Santiago yung motibasyon na dapat nilang sundin bilang mga manampalataya. Kaya yung pangunahing tema ng James chapter 5 from verse 7 to 12, ine-emphasize dito ni Santiago, ito dapat yung ating tingnan. Yung paghihintay sa pagbabalik ni Kristo na hari. Ito yung motibasyon na dapat nilang ipamuhay ang ebanghelyo ng pagsunod. Dahil tiyak na darating si Kristo. Kung ating mapapansin, yung mga talataan sa ating binasa, 3 ulit po na binanggit ni Santiago na nalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Sa verse 7, may binabanggit siya hanggang sa pagparito ng Panginoon. Verse 8, malapit na ang pagparito ng Panginoon. Verse 9, ang judge, ang hukom, ay nakatayo na sa pintuan, pagpapakitang malapit na ang Panginoon sa atin, ang kanyang pagdating. Ipinapakita po nito na ang pag-asa ng mga Kristiyano ay hindi nasa kasalukuyang kalagayan natin. Wala dito, kundi nasa pagdating ng ating hari. Ito yung pag-asa. Ito yung magbibigay lakas sa atin upang mag-endure, upang magtiis, upang magtapat habang ating iniintay ang Panginoon dahil tiyak muling darating. Kaya po yung mensahe po na gusto ko pong edit sa inyo ngayong umaga ito. Ang katiyakan ng pagbabalik ni Kristo ang nagtutulak sa mga manampalataya na magtiis at magmuhay ng tapat. Ang pagbabalik ni Kristo
ang nagtutulak sa mga manampalataya na magtiis at mamuhay ng tapat. Yun po yung ating motivation. Kaya anuman ang ating maranasan sa kasalukuyang panahong ito, tayo ay mapagpapatuloy na magtiis. Mapagpapatuloy tayo sa ating katapatan dahil tiyak si darating para sa atin. Kaya sa halip na mawalan ng pag-asa, magreklamo o gumanti, tinatawag tayo ng Diyos na maging malatag sa pagtitiis at mamuhay ng may katapatan. Sapagkat darating ang Panginoon upang ganap niyang iligtas ang kanyang bayan at ituwid at isaayos ang lahat ng mga bagay. Complete salvation, new heavens and new earth. Yan po yung ating inaasahan kapag dumating ang Panginoong Jesucristo. At kung tayo mga manampalataya, yan dapat yung ating maging motivation sa ating buhay. Kahit ano man ang ating maranasan, tayo ay sumusulong. Napagtitiisan natin. Meron tayong katapatan. Yan po dapat ang mangyari. Kahit dalawang bagay po ang ating makakuha sa ating mensahe. Sa muling pagbalik, yung katiyakan na pagbalik ni Kristo, dalawa yung challenge sa ating o command. Una, dapat tayong maging mapagtiis. Maging mapagtiis. Pangalawa, maging matapat. Yan yung dapat nating makita. Yan po dapat ating mapagsikapan kapag ating palaging tinitingnan yung katotohanan na si Kristo ay muling darating. Una, maging mapagtiis. Yan po yung ating makikita from verse 7 to verse 11. Kung ating umapansin dito, naroon po yung pangailangan, kailangan yung pagtitiis sa ating buhay bilang mga manampalataya. Sapagkat karaniwan sa atin ang makaranas ng mga pagsubok. Siya po ay kinakailangan sa ating mga buhay. At dito po kinakausap ni Santiago yung mga manampalatayang nakaranas ng kawalang katarungan, injustices, mula sa mayamang naapi, kagaya ng ating nakita from verse 1 to verse 12. Yung mga manampalataya doon ay inaapi. Walang katarungan, pinagsasamantalaan. Yung kanilang pagtatrabaho, hindi sila pinapaswerto. So, kinakausap dito ngayon ni Santiago, sila mga nakaranas ng mga ganitong bagay. Nasa halip na sila maghiganti, magkaroon ng pagrebelde, at mawalan ng pag-asa dahil ng kanilang naranasan, tinatawag sila ni Santiago na sila magtiis. Tiyak, babalik si Kristo na inyong hari. Hindi ito magtatagal. Kaya nga sabi sa verse 7, pansin mo yung word, magtiis nga kayo, mga kapatid. Hindi po nakita sa Tagalog, pero sa English, sabi doon ay therefore, endure. Yung salita po ditong therefore, yan po ay yung nag-uugnay or nagko-connecta ng mga naunang mga pangyayari. Dahil ito yung nangyayari sa inyo, therefore, ito dapat yung inyong gawin. Nagko-connect sa utos sa mga naunang talata, kung saan ipinakita ni Santiago, may tiyak na paghukom ng Diyos sa kanila ng mga umaabos sa inyo. Pag dumating si Kristo, dahil hahatulan ng Diyos ang kasamaan, ibig sabihin, kung ito'y tiyak, ay ito'y mangyayari sa pagbalik ni Jesus, tiyak inahatulan ng Diyos ang kasamaan, ibig sabihin, hindi na nila kailangan maghiganti. Hindi nila kailangan gumawa ng kailang sariling kapamaraan sa kailang sitwasyon. Ang dapat lang nilang gawin ay magtiis. Yun po yung sabi dito na command sa verse 7. Magtiis. Yan po ay nangangahulugan kung ating titingnan sa original niyang word sa Greek. Nangangahulugan po yan ng mahabang pagtitiis. Hindi lamang siya pagtitiis sa isang sandali, pagtitiis sa ilang araw, pagtitiis buwan, taon. Pag sinabing magtiis ni Santiago sa kanyang original na salita, yan po ay mahabang pagtitiis. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po siya. Mahabang pasensya, mahabang pagpipigil sa sarili sa harap ng pang-aapi, hindi pagganti sa mga nagkasala laban sa kanila. So hindi lang po ito simpleng naghihintay, ito po ay paghihintay na may pagtitiwala sa Diyos. Yun po yung sinasabi dito. Bakit? Dahil tiyak yung pagparito ng ating Panginoon. Magtiis nga kayo, sabi ni James, hanggang kailan? Hanggang sa pagparito ng Panginoon.
So meron siyang binabanggit dito na kung saan ay tuloy-tuloy dapat silang magtitiis hanggang sa bumalik si Kristo. Yung pong pagparito dito na binabanggit ni Santiago, yun po yung tinatawag na sa Greek word na parousia. Second coming of Christ po ang binabanggit dyan. Isang terminong ginagamit po noon para sa isang opisyal na pagdating ng isang hari o isang emperador. Kapag ginamit yung ganong word. At ginagamit po ito ni Santiago upang tukuyin na si Kristo ay muling paparito. At kapag siya pumarito muli sa sanlibutan, kanyang sukdulang hukuman, isasaayos, gaganapin ang kaligtasan. So yun po yung pag-asa ng mga mananampalataya. At dito gumamit nga siya ng isang halimbawa na kung saan mas makaka-relate yung kanya mga kinakausap ng mga mananampalataya nung time na yon. Ang sabi niya sa verse 7, ginamit niya yung sa mag-asaka. Sabi niya, narito, inaasahan na mag-asaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagitiis. Kagaya ng isang mag-asaka, meron siyang pagitiis hanggang sa tanggapin niya yung isang nilang ulan. Yung maagang ulan at yung huli. So, ginamit po dito sa Santiago yung isang larawang pamilyar para sa kanila. Kaya sa Palestine po noon, ang kanilang primary na hanap buhay ay ang pag-asaka. Lubos po silang umaasa sa ulan na ipinagkakalob ng Diyos. Yung tinatawag na maagang ulan, karaniwan po siyang bumabagsak sa buwan ng October at November upang ihanda yung pagtatanim. At yung huling ulan naman, bumabagsak po yan ng Marso at Abril upang ihanda yung mga panim para naman sa pag-aani. So, tiyak yung kanilang inaasam. So, ibig sabihin, hindi maaaring pilitin na magsasaka ang paglalago ng halaman kung hindi pa niya panahon. Maaari lamang siyang magtrabaho ng tapat at maghintay sa itinakdang panahon ng Diyos. Gayun din po ang mga mananampalataya. Hindi natin mapapabilis ang gawain ng Diyos, ang pagkasatuparan ng kanyang mga pangako. Wala po sa atin iyon. Hindi natin kaya mapabilis ito. At kailangan nating magtiwala sa kanyang banal na probidensiya. Ang agrikultura po, yung pangunahing kabuhayan ng mga Hudyo noong 1st century, kaya agad na nilang naunawaan yung sinasabi ni Santiago na picture ng pagdepende sa Diyos. Kaya naman again, verse 8, inulit-ulit ni Santiago yung word, mangagtiis din naman kayo. Kung nyo makikita, paulit-ulit niyang binabagit yung salitang pagtitiis. Inuulit niya ito upang bigyang diin, upang bigyan ito ng kahalagahan. Hindi ito optional. Ito dapat ang talagang ating ginagawa. Dapat tayo nagtitiis sa mga katotohanan ng ating napakinggan. At ang sabi dito, habang sila nagtitiis, ang sabi niya, pagtibayin ninyong inyong mga puso. So, nangangahulugan po yan. Pag sinabing pagtibayin, palakasin. Habang tayo nag-iintay, kinakailangan palakasin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Gawin itong matatag. Hindi lamang panlabas na pagtitiis pala ang pangangailangan po dito, kundi panloob na katatagan ng puso na nakaangkla sa mga pangako ng Diyos. Bakit? Dahil malapit na ang pagparito ng Panginoon. Yan palagi yung binabanggit ni Santiago. So, hindi po dito nagbibigay si Santiago ng petsa, specific date ng pagbalik ng ating Panginoon. Sa halip, ina-emphasize niya na tiyak na siya muling darating. Ang ina-emphasize niya yung katiyakan na ang malapit nang bumalik si Kristo. Kaya't ang bawat henerasyon ng mga Kristiyano ay dapat mamuhay ng merong pananabik at paghahanda sa pagbabalik ni Kristo. Yes, hindi natin alam ang petsa ng kanyang pagparito, pero dapat daw nandun yung ating pamuhay na ating pinanabikan, ating inaasam yung pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. At dito gumamit siya ng ilang mga naging halimbawa ng mga taong nagtiis dahil ng kailang pag-angkla sa mga pangako ng Diyos. Sabi sa verse 10, tingnan ninyo yung mga halimbawa ng mga nagbata, ng mga nagtiis, yung mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Ang tinutukoy niya siguro dito, lahat ng
Naging mga manampalataya ng Panginoon, specific yung mga propeta. Ano ba yung naranasan ng mga propeta noon? Dahil ang kanilang katapatan sa Diyos. For example, si Jeremiah, sa kanyang pagsunod sa Diyos, siya ay binilanggo, ikinulong. Si Elias, siya ay palaging tinutugis upang siya ay dakpin at patayin. Si Amos ay tinakwil. Si Zacarias ay pinaslang at marami pang ibang mga propeta ang ating makikita na nagbata, nagtiis. Bakit? Subalit sila nagpatuloy dahil tinitingnan nila na tiyak yung pangako ng Diyos. Mga Old Testament prophets po iyon. Nang titingnan pa lamang nila yung coming of the Messiah, yung kanyang incarnation. How about sa atin, mga manampalataya? Dumating na sa atin ang Panginoon at ating inintay na lamang ay yung kanyang muling pagparito. Much better dapat ang ating naging pagtitiis. Ipinapakita po nito sa atin na ang ating mga naranasang mga kahirapan, mga pagdurusa, hindi po siya palaging tanda na malayo ang Diyos sa atin o galit ang Diyos sa atin. Bagkus, madalas itong bunga ng katapatan sa Diyos. Sabi sa verse 11, bilang encouragement, narito, tinatawag nating mapapalad ang mga nagtiis. Yung salitang nagtiis dito ay tumutukoy sa matatag na panatili sa panampalataya sa gitna ng mga pagsubok. Ang tunay nating makikita ang pagpapala, hindi pala siya kawalan ng problema ng mga pagsubok, kundi katapatan sa gitna ng problema at pagsubok. Kanyang isang mga sa eksena, inyong nabalitaan ng pagtitiis ni Job. Tingnan niyo si Job. Ano bang kanyang naranasan? Nawala ang lahat ng kanyang ari-arian. Bagaman siya nagtatapat sa Diyos, tinanggalan siya ng mga kayamanan. Hindi lamang yon, nawala ang kanyang mga anak, namatay, nagkaroon siya ng pisikal na karamdaman, o ultimo yung kanyang asawa ay hindi sumusupora sa kanya. Bagkus, iba pa ang kanyang binabagay kay Job, itakwil mo ang iyong Diyos. At maging ang kanyang mga kaibigan, nagkaroon ng maling paghusga sa kanya. Lahat ng ay naranasan ni Job. Gayunman, natili siya nagtitiwala sa Diyos, sa mga pangako ng Diyos. Hindi po dito yung pagdurusa ni Job, yung binibigyan din ni Santiago, kundi yung kanyang naging pagtitiis dahil ng kanyang paghawak sa mga pangako ng Diyos. At sabi sa verse 11 sa kasunod, at through that, sa buhay ni Job, inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at pagkamawain ng Panginoon. At yung makikita natin yung word na pinapangyari or purpose, tumutukoy po yan sa mabuting bunga na nais isakatuparan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsubok, specific sa buhay ni Job. Meron siya ditong purpose, meron siya ditong mabuting layunin. Pagpapakita daw ng kanyang kahabagan, ng kanyang pagkamawain. Pinapakita po dito na sa mga naranasan ni Job, hindi ang layunin ng Diyos ay para sirain si Job, wasakin si Job. At nakita yung sumunod na mga pangyayari. Layunin ng Diyos na ihayag ang kanyang biyaya sa buhay ni Job through sufferings. Ito yung paalala ni Santiago sa lahat ng mga nagdurusa dahil ng kanilang panampalataya na sa likod ng bawat pagsubok, naroon ang isang mahabagin at maawaing Diyos nagsasakatuparan ng kanyang plano para sa kanyang kalatian at sa kabubuti ng kanyang bayan. Yun yung sinasabi ngayon ni James sa kanyang kausap dito. At kahit sa lahat ng mga manampalataya na nakakaranas ng kaparehong karanasan. At bilang point, ito yung ating makikita. Makapagtitiis ang mga Kristiyano sapagkat darating muli si Kristo. At lahat na nangyayari ay ayon sa kanyang plano. Magawa nating makapagtiis dahil tiyak ang pagparito ni Kristo. At lahat na nangyayari ay ayon sa kanyang mabuting plano. Ibig sabihin, ang salayan ng Kristiyano para magtiis ay hindi ang kanyang kalakasan. Kung ating isipin na ang ating lakas ang tutulong sa atin para tayo makapagtiis. Hindi ang ating mga kabataan, hindi ang ating mga impluwensya, hindi ang ating mga kayamanan sa buhay na ito,
Hindi ang anumang mga bagay na ating makikita sa ating sarili at sa ating mundong ginagalawan, kundi ang ating katiyakan ay nasa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo at ang katotohanan na makapangyarihan siyang kumikilos sa kanyang probidensiya upang ganapin, tuparin ang kanyang mabuting kalooban para sa kanyang kalatian at sa ikabubuti ng kanyang bayan. Ipinapakita po niyan yung katuruan ng probidensiya ng Diyos. Na ang Diyos ay mabuting kumikilos sa ating buhay bilang mga manampalataya para isaktuparan ng kanyang plano. Yan po ay paalala sa atin na pinamamahalaan ng Diyos ang lahat ng mga bagay para sa kanyang kalulatian, para sa kabubuti ng kanyang bayan. Yan po yung great encouragement sa atin, mga kapatid, na sa lahat ng ating naranasan, kung tayo'y mga manampalataya, yan man ay mabuting bagay sa ating paningin o yan man ay masamang bagay sa ating paningin, yan man ay kaligayahan, yan man ay kalungkutan, lahat ng mga bagay ay nasa ilalim ng kanyang providence upang isakatuparan ng kanyang kalooban. Ibig sabihin, anuman ang nangyayari sa buhay ng mananampalataya, ito man ay kahirapan, pagdarusa, kalungkutan, kamatayan, lahat ng iyan ay bahagi ng probidensiya ng Diyos na nagsasakatuparan ng kanyang mabuting kalooban. At yun din po ay kaparaan din ng Diyos para ituro sa atin yung katotohanan na siya ang nagpapatili ng ating pananampalataya. Yung katuruan ng panatili ng mga banal. Iniingatan ng Diyos ang kanyang mga hinirang hanggang sa wakas. Yung ating makikita sa patuon ng mga naon ng mga manampalataya. Gaano man sila manas ng iba't ibang mga pagsubok. Sila pinatatag ng Diyos, iningatan ng Diyos. Nasa kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Ano man ang ating maranasan bilang mga Kristiyano, meron tayong mabuting Diyos na sa atin nangangasiwa. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Siya nagbibigay sa atin ng biyaya upang magpatuloy, upang hindi pumalya, mabigo ang ating pananampalataya. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. At yun po dapat yung ating makita. Mabuti ang Panginoon. Kagaya nga ng mga naging quote, isa din sa naging awit, kung ating pamira tayo doon, sabi doon sa mga quote na yan, awit, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Palagi natin tingnan ng Diyos sa ganyang karakter sa lahat ng nangyari sa ating buhay. Kaya't bilang yung mga implikasyon, tandaan natin na ang Diyos ay palaging may mabuting layunin sa ating mga pagdurusa. Kung tayo mga Kristiyano, hindi nasasayang ang ating mga pagtitiis. Hindi nasasayang ang ating mga paghihintay. Lahat ng bagay nagkakalakip-lakip para sa ating kabubuti. Tandaan natin, perpekto ang panahon ng Diyos. Wala itong delay. Hindi ito labis, hindi ito kulang. Sakto palagi ito. Ganyan karoon ng ating Panginoon. At panghuli, tandaan natin at tiyak ang pagbabalik ni Kristo. Kaya bilang paalala sa atin, mga kapatid, ang kawalan ng pagtitiis, kapag wala tayong pagtitiis, wala yung ating focus, yung ating pagtuon sa katotohanan ng mga pangako ng Diyos, maaaring humantong tayo sa kapaitan, bitterness. Humantong tayo sa kawalan ng pananampalataya at paglayo mismo sa Diyos. Huwag sana mangyari ito, na mawala tayo sa focus kay Kristo, na sa atin nagligtas at muling paparito para lubusin ang kaligtasan. Kapag nawala ang ating paningin kay Christ, yun yung mangyayari sa atin. At yun yung problema na nangyayari. Marami ngayong mga nagsasabing Kristiyano ay hindi nakikitaan ng pagtitiis. Sa anong kadahilanan? Ilan sa kadahilanan? Una ay ang pagkompormiso para mawala na ang mga naranasan mga pagsubok. Ito palaging tukso sa atin, mga kapatid. Huwag sana tayo matukso na para mawala na yung ating mga naranasan mga pag-uusig, mga problema, ay tayo kukompormiso sa kasalanan. Madali lang naman mawala ang mga oposisyon. Madali lang naman mga persecution, yung mga conflict, yung maling pagtingin ng tao. Ito lang ang ating gagawin.
Kumompormiso tayo. Umain tayo sa kasamaan. Umain tayo sa kasalanan. Pero hindi dapat na gano'n ang mangyari. Pangalawa, napakadaling sumuko ngayon ng mga manampalataya dahil hindi nila seryosong tinitingnan na si Kristo ay muling paparito sa sanlibutan. Nawawala yung ating focus na hindi tayo taga sanlibutan. Masyado tayo napupuno ng pagtingin sa ating sarili, ng pagtingin sa ating buhay sa mundong ito. Kaya naman, pagdanas natin ng mga simpleng pagsubok dahil masyado tayong occupied sa ating current life, sa simpleng mga pagsubok, agad tayo nawawalan ng pag-asa. Agad tayo nawawalan ng pananampalataya, ng gana sa ating pananampalataya. Kung tayo estudyante, kapag ganito nangyari sa atin, pagka hindi lang tayo nagkamit ng ating inaasam na grade sa school, kung tayo nakatrabaho, kung hindi lang tayo na-promote sa ating trabaho, kung tayo binata o dalaga, hindi lang tayo nagustuhan ng ating nagustuhang tao, hindi lang tayo nagkaroon ng bagong bahay, sasakyan, at marami pang mga bagay para nawawalan tayo ng pag-asa. Yan po yung nangyayari kapag masyado tayo naging occupied sa kasalukuyang panahon. Napakalaking layo ng sitwasyon ng sinusulatan ni Santiago. Napakalaking sa mga manampalataya noon, napilitan silang mga ibang bayan, umalis sa kanilang mga tahanan, inuusig dahil ng kanilang hayag na panampalataya kay Kristo. Pinagsamantalahan ng mga sakim na mayayaman at samot-saring mga kahirapan ng kanilang naranasan dahil sa panampalataya. Napakalaking layo kung gayon lamang ating magiging pagsuko sa ating mga naranasan sa kasalukuyan. Subalit, tinatawag tayo upang magtiis sapagkat tiyak ang katotohanan ng dating si Kristo para sa atin. Yan yung dahilan ng kanilang pagtitiis. Kahit yun po yung katanungan sa atin, mayroon ka bang pagtitiis? Sa iyong buhay ngayon, makikita mo ba na ikinakapagtitiis? Meron ka bang talagang pinagtitiisan? At ikalawang tanong, ano ang iyong pinagtitiisan? Ikaw ba'y nagtitiis dahil ang iyong panampalataya? Maraming dahilan para tayo magtiis. O dahil ng iyong kasalanan. Consequence ng iyong mga pagkakamali. Kaya kinakausap ko dito, yung mga nagtitiis dahil ng panampalataya, kagaya ng sinusulatan ni Santiago. Ituwid muna natin yung ating motibasyon. Ano yung ating pagtitiisan? Sana. Dahil tayo ay nagiging tapat sa ating panampalataya. At huling tanong, bakit tayo nakapagtitiis? Sana sa pagtingin sa muling pagparito ng ating Panginoong Yesus. Yan yung ating pag-asa, motivation. Kaya bilang paghikayat sa atin, kung ikay nagtitiis, marami kang naranasan mga pagsubok dahil ng pananampalataya. Patuloy mong patagin ang iyong puso sa pamamagitan ng panalangin, ng salita ng Diyos, ng iglesia, lahat ng kaparaan ng biyaya. Kaya't bilang challenge po sa atin, kapag tila hindi makatarungan ng ating buhay, ang palagi ay tandaan, tiyak ang pagparito ng Panginoon. Tiyak na si Kristo ay muling babalik. Magtiwala tayo palagi sa Diyos. Again, gagamitin ko uling bilang illustration o case ang ating kailas John Bunyan. John Bunyan, siya po ay particular Baptist nung una. Sa kanyang katapatan sa panampalataya, katapatan sa pangaral ng Ebanghelyo, dahil meron dong state church, at dahil siya tapat sa kanyang panampalataya, hindi siya umaayon dito. Siya ay binilanggo. Ng mahabang panahon, nahiwalay sa kanyang pamilya, namatayan ng pamilya. Subalit dito sa kanyang kalagayan sa bilangguan, doon niya isinulat yung Pilgrim's Progress. Isang aklat na patuloy na naging pagpapala sa milyong-milyong mga Kristiyano sa buong mundo. Yung aklat na yun ay tumutukoy sa paglakad ng isang Kristiyano, mga pilgrims, mga manlalakbay sa libutan ito. Titingnan niya na hindi ito yung
destination talaga ng mananampalataya. Merong nag-iintay. Merong celestial city. New heavens and new earth. Ang kanyang matyagang pagtitiis ay makita sa kanyang buhay dahil nakaangkla siya sa mga pangako ng Diyos. At gayon din, bilang mga mananampalataya, yun din po yung panawagan sa atin. Hindi natin may iwasan na makaranas iba't ibang mga pagsubok sa ating buhay dahil ang ating pananampalataya. Merong mangyayaring pagtitiis. Anong ating motibasyon? Tingnan mo si Kristo. Tiyak ang kanyang muling pagparito. Pangalawa, hindi lamang magtiis, kundi meron din panawagan si James na maging matapat. Ayon yan sa verse 9 to verse 12. Kinakailangan ng katapatan habang tayo nag-iintay sa mga pangako ng Diyos, sa mga katuparan ng kanyang pangako. Habang naghihintay sa pagdating ni Kristo, ibig sabihin, hindi dapat maging or magpakasangkapan ang mga mananampalataya sa mga maling tugon or makasalanang tugon sa mga naranasan nating pagdurusa. Ito yung sinasabi ko kanina. Yan sa ating iniintay, details tayo. So, meron din tendency na gumawa tayo ng ating sariling kapamaraan against injustices, opposition, etc. At yan yung po yung dahilan kaya si Santiago ay dinagdag ito. Maging matapat kayo. So matapos utusan ni Santiago yung mga mananampalataya, sila ay magtiis, magkaroon sila ng pagtitiis sa gitna ng kailang mga kahirapan, binigyan naman ni Santiago sila ng babala tungkol sa mga maling tugon sa pagdarusa. Yes, maaaring tayong mamali ng pagtugon sa ating mga naranasan. Kahit napakalaga na makita natin ito. Kasi kapag ang tayo ay napapagod, yes, tunay ito na realidad sa ating buhay. Kapag tayo napapagod, madalas na lumalabas ang mga kasalanan ng ating puso. Kapag tayo napupuno, tayo sobrang pagod, nagiging excuse. Kaya lumalabas yung mga kasalanan ng ating puso. Galit, may bigat na pananalita, mabilis na mga desisyon. So yun po ang nangyayari. Kapag napagod tayo sa mga pagsubok sa mga problema, lilitaw ang mga pagreklamo sa Diyos. Lilitaw ang mga pagbulong-bulungan, murmuring. Lilitaw ang pagiging mapanuri, pagiging kritikal sa ating kapatid, ang pagiging hindi totoo, pagiging sinungaling, at kawalan ng integridad. Kaya't habang naghihintay sa pagbalik ni Kristo, hindi lamang pagtitiis ang kailangan, katapatan sa pamumuhay. Ang sabi nga sa verse 9, sabi ni James, huwag kayong mga upasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa upang kayo huwag mahatulan. So ito yung nangyayari. Pinapalahan sila ni Santiago. Kasi naroon yung kanilang matinding pagdurusang kinakaharap, meron tendency na magkaroon sila ng sisihan, laban sa isa't isa. Kaya hindi dapat na ganoon. Ang sinabi ni James, huwag silang mga upasalaan. Ang ibig sabihin po niyan, nangangalagan po yan ng pagreklamo sa bawat isa, paghihanakit, pag-umurmur, pag-bulong-bulungan, pag-umuntong hininga laban sa isa't isa. Ibig sabihin, nandun yung pakikipaglaban or conflict na nangyayari dito. Hindi po ito simpleng pagpapahayag lang ng problema, kundi ang palagi ditong inuugat ni James na problema ay yung pusong puno ng hinakip na lihim na pagreklamo laban sa kapwa, laban sa Diyos. Sa kanilang paghihirap, maaaring magsimula silang magturuan ng sisi. Kung kasi, hindi pa kasi mayon sa Roma noon. Ito ngayon ang ating naranasan. Yung maaaring mangyari, magturuan ng sisi, mag-away-away, magkumpara ng kalagayan, magreklamo laban sa kapatid. Napansin po ni James na minsan ang pinakamalaking panganib sa panahon ng pagsubok ay hindi ang panlabas na kaaway, hindi ang panlabas na persecution, kundi ang pagkasira ng relasyon sa loob ng iglesia. Ito yung babala ni Santiago.
Ito yung nakikita niyang banta noon sa mga manampalataya. Yung kailang naranasan mga pag-uusig, mga kahirapan, pagdarusa, dahil ng mga oposisyon, dahil ng panampalataya, hindi ito yung nakikita niyang masigit na nagiging banta, kundi nagiging response nila sa naranasan nilang mga pagsubok. Nagkakaroon sila ng sisihan, nagkakaroon ng mga pagreklamo laban sa isa't isa. Hindi dapat yung mangyari. Kaya sabi niya, huwag nawang mangyari yan sa inyo. Yung salita po doon ng mga upasalaan, nasa present tense po yan. So, madaling salita, ang sinabi ni James, itigil ninyo na patuloy na pagreklamo laban sa isa't isa. Nung sinusulatan sila ni Santiago, nangyayari pa siya. Kaya itigil niyo na yan. Hindi yan marapat sa mga manampalataya. Hindi dapat kayo magigsihan sa nangyari sa inyo. Kaya tagdag niya sa verse 9, narito yung tingnan. Ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Pinapakita ulit na tiyak na paghukom ng Diyos. Hindi dapat sila magturuan ng kailang nangyari sa kanila. Kasi nasa ganong kalagayan ng kahirapan. So pinakita na ni Santiago sa verse 9 na dapat na panghawakan. Ito po isang napakatibay na larawan. Ang isang hukom na sa pintuan na kung saan ay handang pumasok sa anumang oras, namit yun ni Santiago pagdating sa Panginoon. Gandun ang Panginoon. Hindi ibig sabihin po ni Santiago, again dito, alam niya yung eksaktong petsa ng pagbabalik ni Kristo, kundi ang pinupunto ni Santiago dito ay ang pagbabalik ni Kristo ay napakalapit na at napakatiyak. At kung magkagayon, dapat sila mamuhay ng para bang darating si Kristo sa anumang oras. At di marapat na nagiging ganon ang kailan naging pamuhay sa isa't isa. Kahit bilang implikasyon, dapat makita ito kung si Kristo ay malapit nang bumalik. Hindi dapat sila mamuhay na merong kain laban sa isa't isa. Kung si Kristo ay malapit nang bumalik, hindi dapat sila nakikimkim ng galit sa isa't isa. Kung si Kristo ay malapit nang bumalik, hindi dapat sila nagbubulong-bulungan laban sa isa't isa. Dapat sila matagpo ang tapat at tunay bawat kapatid. Pero verse 12, ang sabi ng Santiago dagdag, ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ang lupa, o ang anumang mga sumpa. Yung po ditong ginamit niya salitang higit sa lahat. Nagpapakita po yan ng kahalagahan ng kanyang susunod na sabihin. Higit sa yun. Kasi nung panahon ni Santiago, karaniwan po yung paggamit ng mga panumpa upang patunayan yung sinasabing katotohanan. Halimbawa, kapag gusto nating emphasize na totoo ang ating sinasabi, sumasaksi ang langit, sumasaksi ang lupa, sinusumpa sa templo. Common word po yan noon. Nagamit ito upang kumbinsihin ng iba na ang iyong sinasabi ay totoo. Pero madalas ang nangyayari, ginagamit ito upang itago lamang yung panilinlang. Yung hindi pagiging totoo sa kapwa. Nung first century, may panumpa na ginagamit ng mga Hudyo. Marami nag-iisip na kung hindi nila direktang babanggitin yung pangalan ng Diyos sa kanilang panumpa, so maaari nilang baliin yung kanilang mga salita. At yun po yung parehong problemang tinutuligsa ng Panginoong Yesus sa Matthew 5. Eskriba sa mga Pariseo. Pero kung ating titingnan, ang in-emphasize dito ni James, hindi niya pinagbabawal yung panumpa sa korte o sa legal na proseso. Hindi po yun yung tinutukoy ni Santiago. Ang kanyang tinututulan dito ay yung kawalan ng integridad. Na ginagamit yung panumpa pero hindi nagiging totoo. Ang punto niya, dapat maging tapat ang Kristiyano sa lahat ng oras na hindi niya kailangang patunayan pa ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng panumpa. Yung kahit wala ang gagamiting panumpa, dapat makita sa iyo na ikitapat yung iyong integridad. Totoo ang iyong sinasabi. Yung kapwa, yun po yung sinasabi ni Santiago. Ang isang Kristiyano marapat ay nakikilala bilang taong tunay ang sinasabi. Tinutupad ang pangako at higit sa lahat ang pagkakatiwalaan. Kaya't binanggit ni James, kung ating mapapansin, sa
Verse 12, yung inyong oo ay maging oo. Hindi ay maging hindi. Pinapakita niya, dapat tayo maging totoo. Ano man yung nasa loob, yung kumbaga tunay din sa panlabas. Hindi double face. Dapat tayo maging tapat. At sa ating panghawakan, paghahawak sa muling pagparin ni Kristo, itinalapit na kailangan tayong maging tunay, maging tapat. Kahit bilang point, ang naghihintay kay Kristo, dapat mamuhay ng may kabanalan at may integridad. Kung tayo ito'y na hinihintay yung hari, yung righteous king, kailangan tayo sa ating sarili maging handa upang salubungin ng ating hari na tayo tunay, naging totoo, naging tapat. At sila yung tunay na naghahangad o nag-aasam na makasama si Kristo. So ang tunay na paghahanda sa pagbabalik ni Kristo ay hindi lamang kaalaman tungkol sa hinaharap, kundi katapatan sa kasalukuyan. Kung tunay nating hinahangad ang pagbabalik ni Kristo, namumuhay dapat tayo sa katapatan. Maraming Kristiyano ngayon ang interesado sa mga usapin, mga pag-aaral ng mga tanda ng wakas, eschatology, mga prophecy. Magandang bagay yan. Ngunit, nakakalimutan nilang ang pinakamahalagang paghahanda sa pagbabalik ni Kristo ay ang isang banal at tapat na pamumuhay. Yes, maaari tayong matuto ng iba't mga katotohanan patungkol sa pagbalik ni Kristo. Pero huwag natin kakaligtaan yung kahandaan ng ating mga sarili. Kung tayo naging banal, naging tapat, naging handa sa pagsalubong sa ating hari, itinuturo niya sa atin yung mga katotohanan, doktrina ng Biblia, sanctification. Dapat makaapekto yung ating panaw sa muling pagbarito ni Kristo, maghanda tayo, makaapekto yan sa ating sanctification. At dapat nating makita na sa lahat ng ating mga naranasan, mga pagsubok, kinakasangkapan niya ng Diyos para hubugin tayo, maging kawangis ni Kristo na ating hari, na ating inaasam. Hindi daw dapat yung maging pagtingin ng mga manampalataya. At dapat palagi natin makita yung layin ng Diyos sa mga pagsubok ay upang tayo ay pakabanalin, hubugin. At nagtuturo din po ito sa atin ng doktrina ng integridad ng Kristiyano. Integrity. Pagiging totoo. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng katotohanan. Sabi nga sa Titus, siya ay Diyos makapagsisinungaling. Maging tunay tayo. Maging totoo tayo. Kung tayo mga anak ng Diyos, dapat makita sa ating mga panalita yung kanyang karakter, yung kanyang katangian. Ano po, kung meron tayong kailang isang tulay na ginagamit ng libu-libong mga tao sa araw-araw, magkataka tayo, bakit kaya ito ginagamit nila? Bakit nagtitiwala yung mga tao dito sa tulay na ito? Hindi dahil ito yung maganda. Ano yung dahilan? Kundi dahil napatunayan na itong matatag sa loob ng maraming panahon. At ang pagkakatiwalaan, subok na. Baga sinubok ka ng panahon. Alam po, ganyan din ang Kristiyano. Hindi tayo dapat makilala lamang dahil sa mga magandang pangalita natin. Dapat tayong makilala bilang mga taong merong integridad, ang pagkakatiwalaan, totoo. Kahit bilang implikasyon, sa atin bilang iglesia, dapat nating makita na dapat tayong maging totoo sa bawat isa. Kung meron tayong mga kasalanan, mga pagkakamali, dapat tayong maghanda na magpatawaran, kagaya ng sinasabi ng mga apostol. Sapagkat ang pagpapatawad ay nagpapatibay ng samahan. Ang katapatan ay nagtataguyod ng pagtitiwala. Mas tumitibay tayo kung tayo naging totoo sa bawat isa. Sa mga pamilya, tandaan natin sa pagpapalaki sa ating mga anak, ang ating mga anak ay natuto ng katapatan mula sa mga magulang. Ang integridad ay pundasyon na matag na tahanan. Dapat iuturo din po natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa lipunan. Tandaan natin sa ating ginagalawang mundo.
Tayong mga Kristiyano ay dapat maging tapat sapagkat yan yung magiging patotoo natin sa mundo na puno ng kasinungalingan. Dapat mga Kristiyano ang nakikitang totoo, tapat. Kaya't bilang warning, ang pagiging hindi totoo, pagkakaroon ng lihim na mga pagreklamo, maganda sa pananalita pero sa puso ay hindi. Murmuring, yan po yung mapanganib. Tandaan natin, yun yung kasalanan na umira sa Israel, sa ilang. Ang reklamo laban sa Diyos at kapwa ay nagpapakita ng kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. Tandaan natin yung kawalan ng integridad po ay nakakasira. Kapag dumating sa puntong na hindi na mapagkakatiwalaan ng ating salita, nakaka-apekto yan sa ating mga relasyon, sa ating pamilya, sa iglesia, sa ating patotoo, sa ating panampalataya. Kaya yung panawagan sa atin, palagi po tayo magkaroon ng kapakumbabaan. Magkaroon tayo ng pag-isikap, maging tunay tayo. Maging totoo tayo. Mamuhay tayo na mayroong panabik, may kahandaan, may katapatan sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Lalo na sa ating panahon ngayon. Marami ngayong peking balita, fake news. Maraming mga broken promises sa lipunan. Maraming mga deception. Maraming mga conflict. Subalit tayo bilang mga manampalataya, tinatawag tayo ng Diyos sa ibang kaparaanan. Maging tunay tayo. Tayo maging sinatao. Kaya't bilang tanong sa atin, kung ating susuriin natin mga sarili, ilang mga katanungan, ako ba ay mapagkakatiwalaan? Ang aking ibang mga salita ay mayroong bigat. Meron ba siyang kumbaga epekto sa aking kapwa? Ako ba ay nagiging dahilan ng pagkakaisa o ng pagkakahati-hati? Kung babalik kaya si Kristo ngayon, matagpuan ba akong tapat na namuhay, na may panabik, may kahandaan para siya salubungin? May mga katanungan sa atin, mga kapatid. Kaya yun po yung challenge. Maging tapat tayo hanggang sa muling pagparito ni Kristo. Ang ating kasalubungan ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang ating buhay nawa ay maging pangis ng ating Panginoong Hesus. Maging tunay, maging tapat para sa Kanya. Kung ating pong kaya nagamit ko na ito, si Polycarp. Siya ay disipulo ni Apostle John. Siya ay pastor noong 2nd century. Again, dahil ng kanyang katapatan sa kanyang Panginoon, bagaman sila nasa ilalim ng imperyo ng Romano, wala siyang ibang kinikilalang Diyos at Panginoon kundi si Kristo. Nakip siya dahil ng kanyang katapatan. Subalit binigyan siya ng pagkakataon na iligtas ang kanyang buhay. Itakwil mo lamang ang Kristo na iyong sinasamba. Pwede kang masalba sa kamatayan darating sa iyo. Itakwil mo lang ang Diyos. Itakwil mo lang si Christ. Pero ito yung sinabi niya. Sa loob ng 86 na taon ay pinaglingkuran ko siya at hindi niya ako ginawan ng masama. Paano ko alapastanganin ang aking hari at tagapagligtas? Sa loob daw ng kanyang buhay, 86 years, naglingkod siya kay Kristo. Itong Kristong tagapagligtas niya, walang anumang ginawa sa kanyang kamalian. Walang anumang ginawa sa kanyang anuman. Itatakwil ang Kristong ito na kanyang hari. Natili siyang tapat at dahil dito, siya'y pinaslang. Siya'y pinatay. Ating makikita ang tunay na katapatan ay hindi lamang kapag napakadali na sumunod kay Kristo. Kapag nandun yung kalagayan natin na okay yung mga bagay, nasunod tayo kay Christ, kapag maganda yung nangyayari, hindi po doon susubok ang katapatan.
kundi sinusubok ito kapag humaharap at tayo sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga pagdarusa. Ultimo sa pagharap sa kamatayan. Kung tayo kay haharap sa kamatayan, kung tayo kay papiliin, si Kristo o iyong buhay, ano kayang ating maging paninindigan? Dapat natin makita, usuriin ng ating mga puso, nasa ng ating allegiance. Kung tayo nga ba dumating sa puntong papiliin tayo, si Kristo ang iyong buhay. Sana mapili natin si Christ. Challenge siya sa akin, sa bawat isa sa atin. Kaya't bilang pangwakas na hamon, habang naghihintay tayo sa pagbalik ni Kristo, hindi sapat na tayo nagtitiis lamang. Kailangan din ng katapatan. Ang tunay na paghahanda sa pagdating ng Panginoon ay isang buhay na malaya sa mga kapaitan, subalit puno ng katapatan at nakatuon sa kabanalan para sa kalatian ng darating hari. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, muli aming napakinggan ang iyong mga salita at kami napaalahanan ng dakilang pangako po ninyo na inyong isasakatuparan na muling darating ang aming Panginoong Yesus. Alam po namin sa kasalukuyan ng aming pong buhay, marami kaming mga kabiguan, marami kaming, O Diyos, flaws, marami kaming naranasang mga pagsubok. Ang aming dalangin, O Diyos, patuloy niyo kaming bigyan ng biyaya upang kami ay mapagtiis, upang kami ay maging matapat hanggang sa pagparito ng aming Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, maingat ang aming pananampalataya, maging maingat sa aming buhay, maging tunay, makita ang iyong kalatian sa aming pong mga pawatoo. Alam po namin, wala ito sa aming sariling mga kakayanan. Subalit, umaasa kami sa iyo, O Diyos, sa iyong biyaya. Tumitingin kami sa muling pagparito ng ating Panginoon. Ito yung aming dakilang pag-asa. Kaya tulungan niyo po na palagi itong naming mapanghawakan sa aming buhay. Na kayo mga manlalakbay lamang sa mundong ito, aming iniintay ang inyong kaharian. Kaya tulungan niyo po kami na patuloy itong asamin sa aming mga buhay. Ganun, Panginoon, diadalangin din po namin ang aming mga minamahal na mga bisita ngayong umaga. Nakita po namin na tiyak na darating ang Panginoong Yesus. Sa amin bilang mga mananampalataya, ito yung aming pag-asa. Subalit kung meron naman po dito ngayon na wala pang kaligtasan, ang muling pagparito ng Panginoong Yesus ay hindi pag-asa, kundi ito ay lubos niyang paghuhukom sa lahat ng mga tumalikod at hindi mananampalataya niya. Kaya naman, Panginoon, kung meron kami dito ngayong mga bisita, wala pang kaligtasan, tulungan niyo po sila na makita na ang buhay ay hindi lamang natatapos sa mundong ito. Merong walang hanggang buhay. At ang mga taong nagpatuloy sa kasalanan, hindi tumalimas sa iyo, ay yung paparusahan ng walang hanggan sa impyerno. Subalit, habang hindi pa dumarating ang Panginoon, ang pagkakataon kagaya po nito, ang buhay na patuloy niyong binibigay ay inyong kabutihan para akayin sila sa pagsisisi. Kaya tuyo nawa, O Diyos, ang kumilos sa kailang mga puso. Baguhin niyo po ito. Makita nila yung kailang pangailangan ng kaligtasan. Kahit kayo po ang siya, O Diyos, na magligtas, kayo ang kumilos sa kailang mga puso. At sa mga nanampalataya, sa katotohanan ng muli kayong darating, magbigay ito sa amin ng patuloy na kalaguan sa aming pag-itiis at patuloy na pagiging tapat sa iyo. Kaya muli, O Diyos, sa iyo lamang namin ito hinihiling. Ikaw nawa ang aming may tanghal. Di aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tayong lahat po ay magsitayo.
Bilang tugon po sa ating napakinggang pangangaral, ating pong awitin ang himnong pinamagatang Trust and Obey. Ang Tagalog translation po nito ay magtiwala at tumalim. Inaasa sa ating mga naghihintay at tumahamak sa na patuloy na magtiwala sa plano ng Diyos at patuloy na maging tapat sa mabuti. Tumalim.